anak ko pero hindi ko pa rin siya kilala. Admin, ako po si Marisa, di tunay na pangalan, 42 years old, taga Cavite. Isa akong simpleng ina na akala ko, kilalang kilala ko na ang anak kong babae. Pero isang gabi, parang biglang gumuho ang mundo ko sa nakita ko. May dalawa akong anak, si Ella, 16 years old, at si Mark, 11. Si Ella ang panganay, honor student, tahimik, laging nasa kwarto. Wala akong masabi sa kanya. Maayos sa bahay, palangiti, at palaging opo, mama. Ako'y working mother, nagtitinda sa palengke sa umaga, nag-o-online selling sa gabi. Mula nang ma-stroke ang asawa ko 2 taon na ang nakaraan, ako na ang kumakayod para sa aming 3. Araw-araw pag uwi ko galing palengke, nakikita ko si Ella sa harap ng cellphone o laptop. Akala ko nag-aaral. Mabuti naman masipag mag-review ang anak ko, sabi ko sa sarili ko. Nung gabing iyon, bandang 11:00, nagising ako kasi nauuhaw ako. Dumaan ako sa kwarto ni Ella, may liwanag mula sa cellphone niya. Akala ko nanonood ng lecture o nag-aaral pa. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Doon ako natigilan. Nakita ko siyang nakayuko sa cellphone, naka-headset, nakatitig sa screen. Nang sumilip ako, nanlaki ang mata ko. Hindi iyon module, hindi aralin. Isa iyong adult video. Parang tumigil ang oras. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Galit, takot, hiya. Lahat sabay-sabay. Ella, sigaw ko. Nabigla siya, tinakpan ng phone, halos maihulog sa kama. Mas sorry po. Nanginginig niyang sabi. Pero hindi ko na siya pinakinggan. Lumabas ako ng kwarto, umupo sa sala, at doon ako tuluyang naiyak. Anong nangyayari sa anak ko? Ano ang mali kong nagawa? Kinabukasan, tahimik lang ako. Nasa kusina ako nagluluto ng almusal. Si Ella nakayuko, hindi makatingin. Anak, iwan mo cellphone mo rito. Sabi ko, walang tingin. Oo po, ma. Binura ko lahat ng apps, pati internet access. Galit ako, pero sa loob-loob ko, mas nangingibabaw ang takot. Bata ka pa. Hindi pa para sa'yo ang mga ganyang bagay, sabi ko. Umiiyak lang siya. Ma-curious lang po ako. Wala po akong ginagawa. Gusto ko lang maintindihan, pero hindi ko na siya pinakinggan. Ang alam ko lang masakit, kasi kahit anong bantay ko, may mga bagay palang hindi ko kayang pigilan. Lumipas ang ilang araw, parang may pader sa pagitan naming mag-ina. Pagdating ko galing trabaho, tahimik siya. Hindi na kami nagkwekwentuhan. Kahit si Mark napapansin ang tensyon. Ma, bakit laging umiiyak si ate? Tanong ng bata. Wala anak. Pagod lang siguro? Pero alam kong hindi lang pagod yon. Nasira na ang tiwala. At sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ibabalik. Isang gabi habang naghuhugas ako ng pinggan, lumapit si Ella. Mahina ang boses niya. Ma, sorry po talaga. Hindi ko alam kung bakit ko pinanood. Nahihiya po ako sa'yo. Hindi ako agad sumagot. Pero nang marinig ko ang boses niyang garalgal, parang may tinamaan sa puso ko. Ana, hindi ako galit. Natatakot lang ako. Kasi babae ka. Ayokong may mangyaring masama sa'yo. Doon siya humagulgol. Kasi po sa school lagi nilang pinag-uusapan. Curious lang po talaga ako. Pero hindi ko po alam na ganun pala. At doon ko naramdaman, hindi siya bastos. Isa lang siyang bata na naligaw, naghahanap ng sagot. At ako, bilang ina, hindi ko siya nasabayan sa pag-unawa. Kinabukasan, nagdesisyon ako. Kesa pagbawalan siya, kinausap ko siya ng maayos. Anak, gusto kong maintindihan mo kung bakit delikado yon. Hindi totoo lahat ng nakikita mo doon. Hindi yun ang pagmamahal, hindi yun ang respeto. Tumanango siya umiiyak. Ma, ayoko na po. Natatakot ako. Niyakap ko siya, matagal. At sa unang pagkakataon pagkatapos ng ilang araw, naramdaman kong bumalik ang koneksyon naming mag-ina. Akala ko tapos na. Ilang linggo ang lumipas, isang teacher ni Ella ang nag-message sa akin. Ma'am Marisa, may gusto po sana akong i-report. Nakita ko pong may kachat si Ella sa messenger. Lalaki, mukhang mas matanda. Nagsasend daw ng mga larawan at gusto siyang makipagkita. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig na nagyeyelo. Agad kong hiningi ang cellphone ni Ella. Nang buksan ko, may chat nga. Ang ganda mo sa uniform mo kanina. Gusto kitang makita ulit pero wag mo sasabihin kay mama mo ha. Nanginginig ako. Ella, sino to? Tanong ko, nangingilid ang luha. Classmate ko po nun. Pero di ko na siya kinakausap. Ngunit sa totoo, nakita ko, may planong magkita sa mall sa weekend. Ngayon, hawak ko ang cellphone niya, binabasa ko ang chat. Hindi ko alam kung magagalit ako, matatakot, o maawa. Sa labas, tahimik na kumakain si Ella. Parang walang nangyari. Admin, anong gagawin ko? Kakausapin ko ba siya ulit o kakausapin ko na ang lalaki? Paano kung hindi lang curiosity, kundi peligro na ito? Ngayon, araw-araw ko siyang pinupuntahan sa school. Hindi para bantayan, kundi para iparamdam na nandito ako. Kasi natutunan ko, hindi sapat ang galit. Mas kailangan ng anak ang pag-unawa kaysa sermon. Ang totoo, sa panahon ngayon, mas mabilis maimpluwensyahan ang bata kaysa magabayan.
At minsan, ang pinakamalakas na proteksyon sa anak ay hindi pagbabawal, kundi pagmamahal na walang takot at walang hiya. Kung ikaw ang magulang, anong gagawin mo kung mahuli mong ganito ang anak mo? Kakausapin mo ba ng mahinahon at didisiplinahin agad?